Naku, sabi dito, oh, mas mabuti pang pinatay ninyo na lang siya. Grabe. Wag naman pong gano'n. Nagulat din ako, kasi ano 'to, habang naghahanap po kami ng mga ita-topic for today, eto po yung pinasa. Sabi ko, "Totoo ba sinabi niya 'yan?" Ano, maaari kung ako magsasalita para sa sarili ko, mas mabuti pang pinatay ninyo ako kaysa ginaganito ninyo ako. Pero kung ibang tao ang sasabihin, 'no, mas mabuti pang pinatay niyo si Mark Ramos, kaysa ginaganyan niyo siya. Baka ako mismo na tao ayoko pang mamatay, huy, okey na, mas mas okey ng nakakulong na lang ako kaysa yung nire-request mong mamatay. Hindi, umpisa pa lang ho mga kababayan, 'di ba? Kung ako ang magsasabi nito, mas mabuti pa na pinatay ninyo na lang ako kaysa ginaganito niyo ako. At least ako yung nagsasabi para sa sarili ko, 'di ba? Ako yung nagsasabi. Pero kung may isang tao, yung misis ko, sasabihin, "Mas mabuti pang pinatay niyo si Mark Ramos, kaysa yung mister ko, ayan si Mark Ramos, kaysa ikinukulong niyo siya." Baka magulat, "Uy, saglit lang, mas mas okey sa'kin na nakakulong na lang dito kaysa mamatay ako." 'Di ba? Oh, mas mabuti pang pinatay ninyo na lang siya. Hanilet Abansenya Slam Government Abuse on Rody Duterte. Abusado pa yun, inabuso pa ho yun, mga bossing. Umaga pa lang, sa eroplano pa lang, sinundo na sila. Hinarap na sila. No? Tapos, umabot na po ng kinagabihan bago mailipad po, no? At lahat na nga po ng pagpipigil, ginawa na po ng mga aresto. Hanggang kaya lang, kailangan na, gabi na Sabi siguro ni General Torre, "Nak, na tinapa naman. Kala ko naman, makakapag-celebrate pa ako ng birthday ko." 'Di ba, umaga, sabi siguro sa misis ni General Torre, "Mabilis lang 'to. Susunduin namin sa eroplano, mga 2, 3 oras, tapos siguro mga papeles, et cetera, tas lipad na yun. Tas half day, tapos na, uwi na ako." Umabot ng gabi. So ngayon, ayun, medyo medyo ginabi na ho, hindi na nakapag-celebrate. Sabi na lang po ni General Torre, "Salamat po sa mga bumati. Uwi na po ako. Pasensya na, hindi nakapag-reply. Busy po kasi." Hindi, tuloy na natin 'to. Former President Rodrigo Duterte was a selfless and honest public servant who did not deserve to be kidnapped. Wala pong kidnap na nangyari. No? Sabi ni Siklistang Kampag, walang problema, nandiyan naman si Ipe. Naku po. Former President Rodrigo Duterte was a selfless and honest public servant who did not deserve to be kidnapped and forcibly taken to The Hague. Kala ko ba, sabi ng dating Pangulo, anytime ready siya para harapin yung ICC. Bakit nung nandiyan na, wala na? Diba? Iba na yung sinasabi. No? At tingin ko, napagtanto din mga kababayan, ng dating Pangulo, wala na, ito na talaga kalalagyan ko. Pagmukain ko na lang yung sarili ko na ako ay hero. Simula mga kababayan, nung nagharap si dating Pangulong Duterte at si General Torre, doon mismo sa Villamor, sa airport, sa eroplano, ayaw na po nilang sumama. Kaya lang, naiba na po yung sinasabi ng dating Pangulo. Siguro napagtanto niya, wala na, no way out na ako dito. Ang pinaka-the best na lang dito, pagmukain ko na hero ako. Sabi niya, "Opo, kayong mga kapulisan, no? Yung pinangako ko sa inyo na haharapin ko itong lahat. Magtrabaho lang kayo, haharapin ko itong lahat." Diba? Eto na, hinaharap ko na ngayon. Pero yung una, nung hindi pa sila yung nag-uusap pa lang,
Lahat ng mailulusot nila gusto nilang ilusot. Oh, dahil wala na nga, ipit na, sige. Sabihin ko, pagmukay na lang ako. At least, isipin nila, hero ako. Yung rebulto na request ko, katabi ni Rizal, baka matupad. Yung rebulto, posibleng matupad. Pero yung katabi ni Rizal, madami pong magwawala dyan. Madami pong hindi papayag dyan. No? Madami pong hindi papayag dyan. Pwede kung sa loob ng KOJC nyo itatayo yan. Pwede kung doon sa loob ng bahay ni dating Pangulong Duterte yan. Sabi ni John Sermeno, biglang yaman si Hanilet pag nagkataon. Wow, congrats. Sabi dito, she recalled that the 79-year-old Duterte was flown straight to The Hague without his medicine and even may nurse doon na. Diba? Nabalita na may nurse doon. Oh. He doesn't deserve this kind of treatment, she said sa SMNI. SMNI pala. Sobrang pang-abuso, grabe, abuso. Yung iba nga na inaaresto, 'di ba? Sira-sira, gulag-gulanit na yung gulag-gulanit na yung mga damit nung iba. Oh, tapos rekta naman sa mga kulungan 'yun. Si dating Pangulo, maayos naman yung kasuotan. Oh, kung sakaling wala naman siyang dalang damit, nakita nyo naman, hindi naman siya pinaharap sa camera ng ang pangit ng suot. Naka-coat and tie pa. So, ibig sabihin, kahit walang damit, ang dating Pangulo, merong mga damit para sa kanya. Di ba? Itong mga vlogger sa BBM, parang bumait ha. Alam nila, malapit na. Mabait talaga kami. Mabait talaga kami. Hindi nga kami nagmumura dito Doon sa mga vlogger nyo, araw-araw, mura dito, mura dito. Minumura sila General Torre, minumura yung mga congressman. Di ba? Sobrang pang-abuso, grabing abuso. Wala naman akong nakitang pang-aabuso doon. Sakto lang. Di ba? Maayos nga yung kasuotan. Kaya nagtataka ako, bakit umaabot si Miss Hanilet na sabihing mas mabuti pang pinatayin nyo na lang siya doon. No? Kinidnap nyo siya. Walang nananiwala sa naratibo na yan. Wala ho. Saan ka nakakita ng kinidnap, mga bossing? Saan ka nakakita ng kinidnap? May mga pulis. Saan ka nakakita ng kinidnap na mayroong mga camera, naka-televise? Saan ka nakakita ng kinidnap na pwede mong dalawin yung kinidnap? Diba? Pinapaulit-ulit lang ho kasi nila yan, mga kababayan. Bakit ho? Kasi merong mga uto-uto na naniniwala sa kanila. Kahit anong sabihin nila na naratibo, paniniwalaan po sila. Iyon po ay walang iba kung hindi po yung mga DDS. Kaya patuloy-tuloy lang ho sila dyan, mga boss Chip Amo, sir. Anong oras na? Ganap na! Alas 10:27 ng umaga. Hanggang dito na lang muna ako, mga boss Chip Amo, sir. Mamayang gabi, naka-live po ulit tayo. No? Bandang alas 8:30 ng gabi o alas 9 ng gabi. Maraming salamat and God bless po sa ating